Presyo sa liquefied petroleum gas o LPG sumalubong sa mga consumer ngayong unang araw ng 2026. Disiplina at pagkakaisa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpasok ng taong 2026. Tambak ng basura na iwan ng pagpapalit taon sa ilang lugar sa Metro Manila. Manila Health Department nakapagtala ng mahigit 100 fireworks-related injuries sa pagpapalit ng taon. Tindahan ng paputok sa Tabuk City, tinupok ng apoy. Top 10 most viewed Wish Bus performance ng 2025, alamin. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Unang araw sa taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. New Year, New Baby. Ito ang tradisyong inaabangan sa Fabella Hospital tuwing magpapalit ang taon. At pagtuntong ng alas 12 kaninang dalawang sanggol ang sumalubong sa bagong taon sa naturang ospital. Narito ang report ni Donna Rempilio. It's a boy. It's a girl. Ganito sinalubong ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital ang pagpasok ng bagong taon. Eksaktong alas 12 ng hating gabi, ipinanganak ang isang sanggol na lalaki, ang pangalawang anak ni Sally Alburos, 25 anyos, taga Carmona, Cavite, na pinangalan ng Yuri. Wala na po yung pain ko. 27 pa lang ng Desyembre ay nag-preterm labor na ito na sana ay nakatakdang manganak ng Pebrero. Pero ganun pa man, maayos na nakapanganak si Sally. Kasabay niyang nanganak ang first-time mommy na si Jeneline, 21 years old, na taga Naik, Cavite. Ang kanyang baby girl ay tatawagin nilang Zamara. Okay lang po, masaya. Nakaraos na. Ngayong taon, mas mababa ang bilang ng mga na-admit na manganganak sa Fabella Hospital. Mula umaga ng December 31, 2025, 19 lang ang naitalang admissions. So far, the census is low as compared to the other years. We have 19 admissions right now, 17 of which are yung for labor, 2 of which are medical and gynecological patients naman yun. Sa karaniwang araw, ang average na nanganganak sa Fabella Hospital ay nasa 50 hanggang 60 na pasyente. Kasabay ng mga maternity cases na nanatiling naka-code white ang ospital. Ibig sabihin, handa rin sa pagtanggap ng mga pediatric emergency cases. Bagamat naghanda rin sa posibleng firework-related injuries, wala pang naitalang pasyenteng naapektuhan ng paputok. Donna Rempilio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tila sanay na sa ingay ng pagdiriwang ang ilang mga alagang hayop ng mga fur parents na nagdala ng kanilang fur babies sa year-end celebration sa Rizal Park o Luneta sa pagsalubong sa pagpapalit ng taon. Ito ay sa kabila ng katotohanan ang mga alagang hayop ay karaniwang nakakaranas ng stress at pagkabalisa dahil sa malalakas na ingay ng paputok. Narito ang report ni Gilbert Gonzalez Jr.
Sunod-sunod ang mga fireworks display sa iba't ibang parke sa Metro Manila. Isa na rito ang Rizal Park sa Luneta kung saan libo-libong tao ang dumagsa upang manood ng year-end concert at makisabay sa makulay na fireworks display. Bukod sa mga pamilya at magkakaibigan, ilan sa mga namasyal ay nagdala rin ng kanilang mga fur babies. Para maiba naman kasi lagi kami nasa bahay. Tsaka para malibang din yung anak ko na PWD. Tsaka kasama na rin namin yung doggy namin. Actually, itong pet namin, hindi takot sa paputok eh. Nakikitaan namin siya na matapang siya. Hindi siya takot, hindi siya nagugulat, hindi siya tumatakbo. Ito yung first time na pet namin na hindi takot sa paputok. Samantala, may mga fur parents naman na naging handa sakaling maging balisa o ma-stress ang kanilang mga alaga dahil sa ingay ng paputok. Kasi pag doon sa bahay, lagi na lang sa bahay, tapos maingay. Para yung aso din namin, magala din namin. Kasi nininervyos yan siya pag nakakarinig ng paputok. Parang may anxiety sa mga ganyang paputok. Kaya purpose talaga namin sa aso. Inahag lang siya namin. Tapos ginaganon lang yung tenga niya para hindi siya manginginig. Kasi pag nakakarinig talaga kahit kunting putok, grabe na yung yung panginginig ng katawan niya. Bilang paalala sa publiko, mas ligtas pa rin ang pakikilahok sa mga pampublikong fireworks display kaysa sa pagpapaputok ng paputok sa sariling mga bahay. Safety para sa lahat ang dapat na prioridad sa mga ganitong panahon, mapatao man o sa ating mga alaga. Gilbert Gonzalez Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Taas presyo sa liquefied petroleum gas ang salubong na retailer sa pagpasok pa lang ng taong 2026. Batay sa abiso ng Solane at Petron Corporation, magkakaroon ng 2 pesos and 18 centavos na dagdag sa kada kilo ng LPG simula ngayong araw. Habang ang Regasco magpapatupad ng 2 pisong increase simula naman bukas, January 2. Bunsod ito ng pagtaas din ng presyo sa pandaigdigang merkado. Tapos na ang mas pinahabang oras ng operasyon ng LRT Line 2. Simula ngayong araw, January 1, 2026 ay balik na sa normal na operating hours nito. Sa abiso ng Light Rail Transit Authority o LRTA, parehong aalis ang unang biyahe ng tren sa Antipolo at Recto Station ng alas 5 ng umaga. Habang ang last trip naman sa Antipolo Station ay 9 p.m. at sa Recto Station sa Maynila ay 9:30 p.m. Ibinahagi ng NUNAIA Infra Corp o NNIC ang isinagawang upgrade sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ilan sa mga mahalagang ginawa ng NNIC ay ang mga bagong immigration e-gates, bagong OFW lounge at paglalagay ng mas maraming mga upuan at trolleys. Sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP, nasa 57 billion pesos na umano ang nairemit ng NNIC sa gobyerno. Patuloy pa nila ang NNIC sa mga gagawin pang upgrades sa main gateway ng bansa. Higit 1 taon nang pinapatakbo ng NNIC ang NAIA mula noong September 2024. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga na matuto sa nakalipas na mga hinarap na hamon ng bansa. May mensahe rin si Pangulong Marcos sa mga Pilipino sa pagpasok ng taong 2026. Narito ang report ni Nel Mariboho. Nanawagan ng disiplina at pagkakaisa ng mga Pilipino si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong 2026. Sa kanyang mensahe, nanawagan si Pangulong Marcos sa bawat Pilipino na yakapin ang taong ito na may disiplina at kumpiyansa. Pagkakataon niya ito para suriin kung paano tayo namumuhay kasama ang isa't isa, kung paano natin itinataas ang isa't isa at kung paano hinuhubog ng ating mga pagpili ang ating bansa. Hinimok ni PBBM ang mga Pilipino na huminto at pagnilayan ang mga karanasan ng nakaraang taon at binigyan diin ang kahalagahan ng pagkatuto mula sa mga hamon habang nagtatakda ng direksyon para sa hinaharap.
Ayon pa sa presidente, ang pagdating ng panibagong taon ay pagkakataon para magnilay at magbagong buhay. Binibigyan anya tayo ng pagkakataong balikan ang nakalipas na taon, ang mga aral, hamon at tagumpay at tumingin sa hinaharap ng may pag-asa at layunin sa mga posibilidad na naghihintay sa atin. Dagdag ng Pangulo, habang tinatahak ang mga darating na mga araw, nawaan niya'y magpatuloy tayo ng may mas malinaw na pag-unawa sa ating papel at panibagong pangako sa pagbuo ng kinabukasang hinuhubog, hindi ng pagkakataon kundi ng lakas ng ating kalooban at linaw ng sama-samang layunin. Muling pinagtibay ng Pangulo ang paninindigan ng administrasyon, ang kahalagahan ng pagkakaisa at tamang moral na pagpili sa pagtataguyod ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Normal lang ang pakiramdam ng lungkot, pagod o kawalan ng gana tuwing buwan ng Enero kasunod ng holiday break ayon kay Philippine Psychiatric Association President Dr. Joan May Perez Rifarial. Alamin kung papaano ito mapaghahandaan. Narito ang report ni Rosalie Coz. It's part of the normal na emotions natin, lalo na pag holidays na December, nakapag-relax, nakapag-recharge tayo, and pagdating ng January, parang hectic ulit na kasi more on the reality na. Hindi pa man tapos ang bakasyon, may ilan ng kababayan ang nakararamdam ng lungkot sa pag-iisip na balik trabaho at balik eskwela na sa Lunes, January 5, 2020. Malungkot po kasi, syempre, back to work na naman. Andun na naman yung stress natin sa trabaho. And then, Para sa akin, medyo hindi excited. Kasi po, marami po kasi akong habulin na mga gawain. Hindi ko pa po siya masyado nagagawa. Dahil po sa 6 na po yung pasok, kailangan maaga na po talaga nagigising para po pumasok. Sa mga unang araw ng taong 2026, paghandaan na ang posibilidad na makaramdam ng lungkot, pagod o kawalan ng gana. Maaari pang ang maramdaman na parang ang bagal matapos ng buwan ng Enero. Ayon kay Philippine Psychiatric Association President Dr. Joan May Perez Rifarial, walang dapat ikabahala dahil normal lang ang ganitong pakiramdam. Anya, tinatawag itong post-holiday blues. Pag December kasi busy na, yung parang may sense of nagmamadali ang mga tao, may holiday rush, traffic, maraming mga ganap, maraming mga celebrations, party, reunion. Kaya pag gano'n, medyo marami ang ganap, parang nafe-feel natin na kulang ang oras. And pagdating ng January, nag-shift na kasi there is a tendency to compare and the contrast between the busyness ng holiday season versus yung balik na sa quote-unquote reality na nandyan na yung mga deadlines, requirements, exams na kailangan natin gawin. Dagdag pa niya, karaniwan ng ganitong emosyon pagkatapos ng holidays. Ano nga ba ang maaaring gawin kapag nakakaramdam ng post-holiday blues? Payo ni Dr. Rifarial, focus lang, huwag magmadali at mag-prioritize na mga gagawin. Mahalaga rin na i-acknowledge ang mga nararamdaman at mag-reflect o magmuni-muni. Focus lang, take it one day at a time para matapos natin yung mga kailangan tapusin on a specific date at celebrate any form of victory or success. Dagdag pa nito, laging tandaang hindi tayo nag-iisa dahil mayroong handang tumulong sa atin, kaanak man, kaibigan o kasamahan sa trabaho o sa eskwelahan. Let's just acknowledge kasi know that hindi tayo nag-iisa, pare-pareho tayo ng more or less ng mga experiences. So know na hindi tayo nag-iisa. At ang mahalaga rin ay huwag mawawalan ng pag-asa sa tulong ng Diyos na mailalang. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV, magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Matapos ang pagdiriwang ng pagpapalit ng taon, tambak na basura naman ang naiwan ngayon sa ilang lugar sa Metro Manila.
Ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, nagsasagawa na ba ng paglilinis ang mga otoridad sa mga naiwang basura? Magandang tanghali, Aga. Ongoing yung mga otoridad sa mga paglilinis at maging yung mga residente sa ginagawa nga nila nga paglilinis nito mga kalat na naiwan kagabi. At ito ngang mga tambak ng basura na ito na nasa aking likuran ay nakatakda namang balikan ng mga tauhan ng Quezon City dahil nga napuno na yung dala nilang garbage truck. Mga tira-tirang basura mula sa paputok ang naiwanang nakakalat dahil sa pagdiriwang ng pagpapalit ng taon. Dito sa Quezon City, naabutan pa ng UNTV News and Rescue Team ang mga otoridad na nagwawalis at naghahakot ng mga basura sa bahagi ng baysa. Maaga pa lang ay nag-ikot din ang mga tauhan ng Quezon City Sanitation and Cleanup Works upang linisin ang mga kalat na naiwan sa ilang lugar sa lungsod. Ganito rin ang sitwasyon na nadatna ng UNTV team sa bahagi ng Bagong Baryo sa Caloocan City. Tambak din ng basura ang naiwan sa kalsada na kasalukuyang nililinis ng mga otoridad. Samantala, sa dako naman ng Maynila, patuloy rin ang Manila Department of Public Safety sa paghahakot ng basura sa ilang lugar sa lungsod, gaya ng UN Bridge, Apasible Bridge, Pedro Hill, Paco Bridge at Jones Bridge. Ayon sa Manila Public Information Office, agad nilang isinagawa ang paglilinis upang matiyak na hindi bumaho ang mga basura na posibleng makaapekto sa mga mamamasyal sa mga naturang lugar. Aga muli naman nagpaalala ang mga lokal na pamahalaan na maging responsable sa pagtatapon ng basura. At babala rin ng mga tauhan ng City Hall na kapag ang mga basurang ito ay napunta sa kanal, ay posible itong maging dahilan ng pagbaha, lalo na nga kapag sumapit ang panahon ng tag-ulan. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Nangunguna pa rin ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo bilang pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ayon sa Pulse Asia Survey na isinagawa noong December 12 hanggang 15. Batay sa resulta, 59% ng mga respondent ang pumili sa inflation bilang isa sa tatlong pinaka-urgent na issue. 48% naman ang nagbanggit sa paglaban sa katiwalian sa pamahalaan na lalong umigting kasunod ng kontrobersiya sa flood control. Kasama rin sa iba pang pangunahing alalahanin ng publiko ang pagtaas ng sahod, pagbawas ng kahirapan, paglikha ng trabaho, paglaban sa kriminalidad at ilegal na droga, pati na ang pantay na pagpapatupad ng batas at pangangalaga sa kalikasan. Kasabay ng kabi-kabilang pagdiriwang nitong pagpapalit ng taon, ang hindi maiwasang pagkakaroon ng mga biktima ng paputok. Ilang pasyente ang tinanggap sa 7 district hospitals sa lungsod ng Manila kagabi. Mula sa Manila, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ilan na yung na-monitor at naitala ng Manila Health Department sa fireworks-related injuries? Aga, base sa tala ng Manila Health Department, umabot na sa higit 100 yung kaso ng fireworks-related injuries na kanilang na-monitor hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Bukod sa Department of Health ay mayroon ding sariling monitoring ang Manila Health Department sa mga nabiktima ng paputok nitong pagpapalit ng taon. Sa inilabas na datos ng pamahalaang lungsod, umabot na sa 106 ang naitalang fireworks-related injury victims. Bate ito sa ulat mula sa iba't ibang pampublikong ospital sa lungsod, partikular na ang Gat Andres Bonifacio Medical Center, Ospital ng Tondo, Justice Jose Abad Santos General Hospital, Ospital ng Sampaloc, Ospital ng Maynila Medical Center, Santa Ana Hospital at Corazon Aquino General Hospital. Sa nasabing bilang, 99 ang mild cases, 7 naman ang severe cases, at wala namang naitalang nasawi. Ngunit hindi inaalis ng Manila Health Department na maaari pang madagdagan ang nasabing bilang ng mga biktima, kaya patuloy ang paalala ng pamahalaang lungsod na mag-ingat
at iwasan ang paggamit ng paputok upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Aga dito kagabi sa Rizal Park Luneta ay nagkaroon ng fireworks display at ito yung sinasuggest ng mga health experts or mga health officials na iwasan na yung paggamit ng mga paputok at mas mabuti na manood na lang ng mga community fireworks display. At karamihan nga or nasa 70,000 na mga individual or park visitors yung nagtungo dito at nag-celebrate ng pagpapalit ng taon dito sa Rizal Park Luneta habang yung iba ay nasa kanilang mga bahay at posibleng gumamit sila ng mga paputok. Ayan muna update mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Matagumpay na naipatupad ng Quezon City Police District ang seguridad sa pagdiriwang ng pagpapalit ng taon sa Quezon Memorial Circle, Nova, Park at Eastwood, Quezon City na walang naitalang malalaking insidente. Ayon kay Acting District Director Police Colonel Randy Glenn Silvio, nakatulong ang maayos na deployment ng sapat na personnel at suporta mula sa iba pang ahensya at force multipliers upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Malaki rin ang naging kontribusyon ng istriktong pagpapatupad ng regulasyon laban sa delikado at iligal na paputok. Binigyan diin ni Police Colonel Silvio ang koordinasyon sa lokal na pamahalaan at iba pang stakeholder bilang susi sa maayos at ligtas na seguridad ng selebrasyon. Disgrasya ang inabot ng ilang nagtitinda sa Bulanao Public Market, Tabuk City ilang oras bago ang pagpapalit ng taon. Nasunog ang ilang stalls ng paputok matapos sumiklab ang apoy sa Bulanao Public Market. Para sa detalye, may ulat si Grace Doctolero live. Grace, ano yung tinitignang pinagmulan ng sunog dyan? Yes, Aga, ayon sa pangunang investigasyon ng BFP Tabuk, nagsimula ang sunog dito sa isang install na paputok kung saan tinamaan ng ligaw na kwitis. Dahil nga maraming nakadisplay at nakaimbak na paputok, ay mabilis na sumiklab ang apoy at kumalat pa sa iba pang stall. Tumugon ang mga bombero ng BFP Tabuk sa isang sunog sa itinalagang firecracker selling area sa Bulanao Public Market sa bispiras ng Bagong Taon. Bandang alas 11:50 ng gabi ng Miyerkules, December 31, 2025, sumiklab ang apoy sa isang stall ng paputok na naging dahilan para sumabog ang mga nakadisplay na paputok at kumalat ang sunog sa mga kadabibang stall. Ayon sa pangunang ulat ng BFP Tabuk, 2 individual ang nasugatan sa insidente at tuluyang nasunog ang ilang stall ng paputok. Naideklara ng BFP Tabuk na under control ang sunog bandang alas 11:58 ng gabi at far out naman bandang alas 12:01 ng madaling araw. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang kabuang pinsala at ang pinakasanhi ng sunog. Aga, paalala muli ng mga otoridad sa publiko na maging maingat sa paggamit ng paputok, lalo na sa masisikip at mataong lugar upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Patuloy na nakapagtatala ng mga nasusugatan ang Department of Health dahil sa paputok na karamihan sa mga biktima ay bata. Ngayong araw, bagamat 62 ang dagdag na bilang ng naputukan, may mas mababaan nila kumpara sa parehong panahon noong 2025. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, gaano na karami ang naitalang kaso ng paputok lalo na ngayong pag-uumpisa ng taon? Magandang tanghali, Ella. Umakyat na sa 235 itong kaso ng firework-related injuries base sa inilabas na datos ngayong araw ng Department of Health.
Bagamat mayroong 62 na dagdag na kaso ngayong araw, January 1, ay ayon sa ahensya, mas mababa ito kumpara sa kaparehong panahon noong January 1, 2025. Batay sa datos mula sa 62 Sentinel Hospital na binabantayan ng DOH, patuloy pa ring nakapagtatala ng mga nasusugatan dahil sa paputok. Karamihan ay mga kabataang 19 years old pababa. Sa tala ng ahensya, 69% ng mga biktima ay minors, habang 31% naman ang edad 20 pataas. Pinakamarami ang nasugatan dahil sa mga paputok na hindi matukoy ang uri, kasunod ang Boga at 5-star. Mula December 21, 2025 hanggang alas 4 ng umaga, January 1 ngayong araw, umabot sa 235 ang kabuuang kaso ng paputok-related injuries kung saan 161 ang mas bata sa 19 years old. Bagamat 62 ang nadagdag na pinakabagong ulat ngayong araw, mas mababa ito kumpara sa nakaraang taon na may 42% na pagbaba sa kabuuang bilang ng kaso. Sa inilabas naman na pahayag ng kagawaran, sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo, kahit na mas mababa ngayong araw ang bilang ng mga nasugatan dahil sa paputok kumpara noong nakaraang taon, inaasahan ng Department of Health na darating pa ang huling ulat mula January 1 hanggang January 5 at inaasahan ng ahensya na mananatiling mas mababa ang bilang ng kaso nito. Sa ngayon, ayon sa DOH, lahat ng nakararanas ng insidente kaugnay ng paputok, gaano man anila kaliitang sugat, ay dapat agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na ospital upang maiwasan ng tetano. Ang mga sintomas ng tetanus ay hindi agad lumalabas at maaaring magpakita pagkaraan ng humigit kumulang 8 araw at ang ilang kaso na umaabot ng 21 days ay maaari nang maging nakamamatay. Sinabi din ng ahensya na mayroong bakuna laban sa tetanus na makukuha sa mga ospital. Bukod dito, Ella, sinabi ng DOH na sakaling merong makaranas agad ng emergency ay huwag mag-atubili na tumawag sa National Emergency Hotline na 911 upang agad na marespondehan. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Tinutugis ng mga tauhan ng Philippine National Police ang mga sangkot sa pagpuslit ng 1.1 billion pesos na halaga ng sigarilyo sa Batangas City. Kasunod ito ng pagkakadiskubre nito ng Highway Patrol Group o HPG units sa gitna ng anti-carnapping operation sa lungsod kahapon. Nasabat ang mga smuggled cigarettes sa container vans, ngunit walang suspect na naaresto sa operasyon. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ipinag-utos na niya ang masusing investigasyon nito. Ito ay upang matukoy at masampahan ng matitibay na kaso ang lahat ng mga responsable sa naturang iligal na aktibidad. Nakaranas ng magkasunod na matinding sakuna ang lalawigan ng Cebu. Setyembre nang yanigin ito ng magnitude 6.9 na lindol. Makalipas ang 2 buwan, sinalanta naman ito ng Bagyong Tino. Kaya ang karamihan sa mga residente hindi pa tiyak kung anong hinaharap na mayroon sila sa pagpasok ng panibagong taon. Narito ang report ni Lina Giangan. Tanawan mo dito nga, ang ulo na lang ni Dante mo yung nagkita. Natabunan man sa mga islak na buak ang tawa, ang upo diri sa ilok mo na nabalian sa bukod. Pagka mo mo nag-ikunin sa bintaktan ang sa iyo. Malungkot ang kwento ng karanasan ng pamilya ni Teofilo Pianyar sa nagdaang malakas na lindol sa Bugos City, Cebu noong September 30. Gulat at pagkabigla ang kanilang naranasan nang biglang yumanig ang lupa sa kinatitirikan ng kanilang bahay sa Bugos City, Cebu. Kwento ni Mang Teofilo, nagmamadali silang lumabas ng bahay sa takot na maipit sakaling gumuho ito. Hindi biro ang mga pangyayari at hindi maiwasang mangamba pa rin ang ating mga kababayan dahil sa sunod-sunod na mga aftershocks. Kaya ang mga residente ilang araw na sa kalsada natulog sa pangambang tuluyang bumagsak ang kanilang mga bahay.
Sina Virgelio Bataluna at ang kanyang asawa na si Anita Amor, 20 taon nang naninirahan sa Barangay Kabadyangan, Bayan ng Compostela, Cebu. Ngunit ngayong taon lang nila naranasan ang pinakamatinding baha dulot ng bagyong Tino. Kinako kapon katuig diri mo pag yung tuig nga to. Kamera, wa gila kisa may mutabang namo nga pud man dakwas tubig. Wa gumi kaon do kadlaw gud. Kay sabay magdaw mabuhi. Isinalaysay ni Virgilio kung paano sila inanod ng lagpas taong tubig baha kasama ang kanilang bahay at mga kapitbahay kasama na ang kubo ng kanilang anak. Malaki rin ang pinsala sa mga ari-arian at bahay na kanilang binabantayan. Kaya ang tubig diri, iawa man mo agi nagkuan nga ang sasapa, giawas naman diri. Utong pagka kuan, nagsige na magtubo ang tubig dito mistaas. Pagkaguba sa dito sa taas sa bungbong, utong nanagan mi dito spika sa kwarto kay gibuak na mo to ang bildo dito sa bintana. Dito may mangagi. O aron may makagawas kay umukuyog mi sa bahay. Ang namatay magimi kay matabunan magimi sa bahay. Nakatira ang pamilya ni Mang Virgilio, mahigit 100 metro lamang ang distansya mula sa sapa kung saan ang tubig ay galing sa bundok. Nanginginig at naiiyak pa rin siya na nagsalaysay ng kanilang sinapit. Anya, hindi pa rin mawala sa isip niya ang buong pangyayari. Dumating na ito sa puntong kinakailangan niyang magpatingin sa doktor dahil sa kanyang nararanasan. Sa ngayon ay pansamantalang nakitira sila sa bahay ng kanilang anak na malayo sa nasabing sapa. Anila, kung mayroong mang makapagbigay ng kahit kaunting tulong sa kanila upang makapagpatayo muli ng bahay at makapagsimulang muli, ay malugod nila itong tatanggapin. Lina Gyangan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nararanasan ng mga magsasaka sa Atok Benguet ang frost sa mga pananim. Ayon sa alkalde, may paraan na sila para maiwasan ang malaking pinsala nito. Narito ang report ni Grace Doctorero. Natural phenomena na every year, yun yung mga challenges natin na yung mga farmers, sa aming mga farmers, tuwing taon, kada taon yan, sa taglamig na bumapagod siya ng bumababa ng below 10 degrees centigrade, talaga expected na may frosting. Ayon kay Mayor Franklin Smith, matagal nang bahagi ng pagsasaka sa Atok ang frost, lalo na tuwing malamig. Isa sa mga paraan ng mga magsasaka ay ang pagdidilig ng mga tanim bago sumikat ang araw, para matunaw ang yelong nabubuo sa mga dahon at gulay. Nangyayari ang frost kapag bumababa sa 10 degrees Celsius o mas mababa ang temperatura. Madaling araw ng December 31, 2025 na itala ang 10 degrees Celsius sa Sitio Inglangdad, Paway, Atok, Benguet. Ayon sa Pag-asa, mas mababa ng 4 hanggang 5 degrees ang temperatura sa Atok kumpara sa Baguio. Sunod na. Nagsimula nung, I think, sa last 26 pa yun. 26 straight. Yes, ma'am. Ngayon ang pinakamakapal ngayong buwan. Talagang sinecheck namin yung farm namin kasi talagang kung kaya pang i-remedyo sa frost para hindi masira. Tumulong na rin ang Department of Agriculture Cordillera sa pamamagitan ng pagbibigay ng hose at pump irrigation systems para mapanatiling malusog ang mga tanim. Pinuri ni Mayor Smith ang mga magsasaka dahil sa kanilang sipag at tiyaga sa pagpapatuloy ng supply ng gulay sa kabila ng frost at iba pang kalamidad. Alam namin kung kailan kami magtanim, alam namin kung ano yung mga pwedeng maitanim. Saka if ever na makasurvive yung mga tinanim namin, may mga paraan para ma-overcome namin yung mga challenges na yan sa frosting. Kasi yung frosting yan, nakakamatay, pinapatay na yung mga tanim mo, yung mga seedlings. Ayon sa Pag-asa, posibleng makaranas ng single-digit temperatures ang Atok at iba pang matataas na lugar sa Cordillera
hanggang February 2026 dahil sa amihan. Samantala para sa mga turista ang Frost ay isa sa mga kakaibang karanasan sa Atok. Dahil dito naging fully book ang mga tinutuluyan noong holiday season, bagamat bahagya na ring nabawasan ang mga bisita matapos ang bagong taon. Pinapayuhan ang mga residente at turista na magdala ng makakapal na damit lalo na sa madaling araw at gabi habang patuloy ang lamig sa lugar. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing itinanggi ng Department of Tourism o DOT na may kinalaman sila sa Philippine Topics Magazine. Ayon sa DOT, isa itong pribadong publikasyon at hindi opisyal na magazine ng ahensya. Ayon sa DOT, kumakalat online ang mali at mapanlinlang na pahayag na ginamit umano ng kagawaran o ng kalihim nito ang posisyon at pondo ng gobyerno para sa personal na promosyon. Gayun din, pinabulaanan ng ahensya ang alegasyong inaprubahan ng DOT ang larawang ginamit ng cover ng magazine kung saan makikita ang larawan ni DOT Secretary Cristina Frasco. Ipiniliwanag ng DOT na ang nilalaman ng magazine, kabilang ang mga larawan ay ginawa ayon sa sariling editorial discretion ng Philippine Topics at walang ibinigay na larawan, gabay, pondo o pahintulot ang ahensya. Dagdag pa ng DOT, hindi nito pinili, inaprubahan o inendorso ang anuman litrato para sa magazine at kinondena nito ang pagpapakalat ng maling impormasyon na umano'y sumisira sa tiwala ng publiko. Binatiko sa social media ang paggamit sa larawan ng kalihim sa cover sa halip na maglagay ng larawan ng mga tourist destination sa bansa na nagmistulang umano. Itinampok sa Brisbane City sa Queensland, Australia ang itinuturing na biggest and boldest production ng fireworks display sa pagpapalit ng taon. Kasabay nito ang kauna-unahang drone show sa Queensland capital city. Ang detalye sa report ni Maeve Yandog. Highlight sa year-end celebration ng Brisbane, Queensland, Australia, ang record-breaking na 100,000 pieces ng pyrotechnic effects mula sa 6 na barge na nakahimpil sa Brisbane River. Ang Lord Mayor's New Year's Eve fireworks display ang itinuturing na biggest and boldest sa buong Queensland. Bagaman maulan ay natuloy pa rin ang kasiyahan ng mga pamilya at magkakaibigan dito sa Southbank Parklands. Ang buwan ng December ay summer season, ngunit karaniwang maulan dito sa estado ng Queensland. Gaya ng nakagawian, 7:45 PM dito o 5:45 PM sa Pilipinas ay ginanap ang unang family-friendly fireworks display na tumagal ng 10 minuto sa 4 na lugar dito sa Brisbane City, sa Queen's Wharf, Southbank, Riverside Center at Howard Smith Wharves. Pagsapit naman ng 9:30 PM at 11 PM dito sa Brisbane o 7:30 PM at 9 PM naman sa Pilipinas, nasaksihan ang kauna-unahang drone show na binubuo ng 200 drones na inabot ng 8 minuto. Tampok sa drone show ang ilang shape ng animals, heart at sa huli at ang City of Dreams na tema ng year-end celebration. Muling ipinaalaala ng Queensland authorities na illegal ang paggamit at pagdadala ng paputok kung walang lisensya. May penalty ito na halos 60,000 Australian dollars o nasa 2.4 million pesos o 6 na buwang pagkakakulong. Ilan pa sa mga paalaala sa publiko, bawal ang pagdadala ng alcoholic beverages sa main event areas maliban na kung ang restaurant ay may permits. Bawal din ang pagdadala ng deadly weapon, flammable substance, laser pointer at confetti cannons, kaya mahigpit ang bag checking at inspection na ipinatutupad sa mga establishmento. Ayon naman sa ilang staff ng first aid tent dito, nagkaroon ng 10 minor incidents at isang naobserbahang emergency incident kung saan may isang taong isinakay sa stretcher at ambulance sa hindi matukoy na dahilan. Ang mga incident ayon sa staff ay hindi pwedeng i-disclose due to privacy.
Karaniwan naman sa ating mga kababayan dito sa Australia, bukod sa pag-uwi sa Pilipinas, ay ang pagdiriwang kasama ng Filipino community, ang interstate travel, at pagpunta sa major cities tulad ng Brisbane upang manood ng fireworks display. Celebration ko dito kasi for 19 years ko, parang inaano ko pa rin yung sa Pilipino, yung family, di kayo matutulog hanggang alas 12, tapos marinig ko na lang yung mga fireworks kasi titignan namin yung mga lights. Pero never pa ako nakapunta dito sa fireworks nila. Sa kabila ng mga nangyayaring kaguluhan sa ating bansa, nais naman ni Carla na maging positibo pa rin ang papasok na taon sa lahat ng mga Pilipino. Siyempre malayo po ako, nasa Australia, nasa Pilipinas sila. So parang good health lang po and sana makita nila akong mag-grow, mag-succeed and sila rin, para rin naman sa kanila to. So yun lang naman yung mga wish ko sa New Year. Libre din ang public transport papunta sa mga pangunahing event areas during New Year's Eve. Nagsimula ng 8 p.m. ng December 31 hanggang 5:30 a.m. January 2026 dito. Sakop nito ang lahat ng bus, train, ferry at tram at nagdagdag pa ang Brisbane Council ng 630 extra buses para sa pagdagsa ng mga tao. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimula na ng Singapore Ministry of Education ang pagpapatupad ng No Smartphone at Smart Watches policy sa lahat ng secondary school sa bansa. May report si Ara Dagdag. Hindi na papayagan ng mga secondary schools sa Singapore ang paggamit ng smartwatches at smartphone simula ngayong January 2026. Sakop ng pagbabawal ang recess o labas ng oras ng klase at maging sa oras ng co-curricular activities. Bahagi ito ng inilabas na guidelines ng Ministry of Education na inununsyo noong pang Nobyembre 2025. Nauna nang ipinatupad ang No Smartphone, No Smartwatches policy sa primary schools. Ayon sa MOE, kailangang itago ng mga estudyante ang kanilang mga gadgets sa mga locker o sa loob ng kanilang bag habang nasa eskwelahan. Gayunman, bibigyan naman ng pagkakataon kung may tawag o message na may kinalaman sa anumang emergency. Ayon sa MOE, kasama sa pagbabawal ang smartwatches dahil sa may kakayahan itong maka-access ng social media app na naging distraction sa kanilang pag-aaral. Samantala, pinapayagan pa rin ang paggamit ng learning devices gaya ng tablet at laptop basta may safety at screen time limits. Simula din ngayong January ay epektibo na ang 10:30 p.m. automatic locking ng mga device ng mga estudyante. Ang hakbang na ito ay upang mapanatili ang health digital habits ng mga bata at kabataang estudyante sa bansa. Ara Dagdag, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makikinabang maging ang mga overseas Filipino workers sa mga pagbabagong ipatutupad ng Taiwan government ngayong pagpasok ng taong 2026. May report si Paulo Dasal. Ilang mahalagang polisiya ang sisimulang ipatupad ng pamahalaan ng bansang Taiwan ngayong 2026. Isa rito ang pagtataas ng minimum wage mula 28,590 Taiwan dollar sa 29,500 Taiwan dollar o katumbas ng 55,555 pesos. Kabilang sa makikinabang sa reformang ito ang nasa 150,000 na overseas Filipino workers maging ang mga nasa sektor ng manufacturing. Magkakaroon na rin ng mas malaking proteksyon ang mga manggagawa gaya ng pagbibigay ng sick leave at flexible parental leave. Kasabay nito ay maghihigpit naman ang pamahalaan sa pagbibigay ng driver's license exam at ibababa naman ang ng edad ng senior citizen mula 75 years old sa 70 years old na lang. Ngayong taon ay magbubukas na rin ng recruitment center ang Taiwan Ministry of Labor sa bansang Pilipinas. Ibig sabihin ay magiging direct hiring na ang pagkuha ng mga Taiwanese employer na malaking ginhawa naman sa mga OFW dahil hindi na nila kailangan magbayad ng placement fee o broker's fee. Nakapaloob na rito ang pagsagot ng employer sa airfare, health check at visa sa ilalim ng government to government hiring.
Nauna nang inanunsyo ng Taiwan na bukod sa pagre-recruit ng mga workers para sa manufacturing sector, magbubukas din ang Taiwan para sa hospitality at commercial port sector. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue, Taiwan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas na ng Wish 1075 ang 2025 Top 10 Most Viewed Wish Bus Performances. Nakasama kaya sa listahan ang Wish-clusive performance ng paborito mong artist? Narito ang report ni Evan Alvarez. Nakapag-wrap na ba ang lahat? Ang Wish 1075? Oo! Dahil hindi nagpapahuli sa trend, ang nag-iisang radio station on wheels. Opisyal na nitong inilabas ang 10 Wish Bus Performances ng 2025 na pinakapinanood ng wishers sa Wish 1075 official YouTube channel. Sa top 10, pasok ang kantang I Think They Call This Love ni Elliot James Ray na umabot sa 1.8 million views. All I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me that's enough. Sa ika-9 na pwesto, ang performance ni Amiel Sol ng kanyang kantang Sa Bawat Sandali na may 2 million views. Ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Top 8 naman ang kantang Blue ng Chinese-Canadian rising indie artist na si Young Kai na mayroon ding 2 million views. Imagine you fall in love on that winter moonlit skies with you. I think I'll picture you with the waves, the ocean. Hindi rin nagpahuli sa listahan ng P-Pop Kings. Sa ika-7, pumasok ang SB19 sa kanilang Wish Bus performance ng Damn na umani rin ng 2 million views. Tampok ang kanilang matinding energy at solid. Sa top 6, umabot sa 2.1 million views ang hip-hop track na Miss Na Kita ni na Bling Z1, Curse One, McNasty at April Breezy. Sabik na sa'yo. O aking mahal. Ako'y labis na namumulila. Kasama sa top 5 ang Halika Nalika ni Maxi Anderson na may 2.9 million views. Pinatunayan naman ng OPM legend group na Apo Hiking Society na hindi naluluma ang classic OPM at patuloy na tinatangkilik ng bagong henerasyon. Ang kanilang Wish Bus performance ng When I Met You ay umabot sa 5.1 million views na nakakuha ng top 4 spot. You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. Sa top 3, tumibok ang puso ng wishers para sa kantang Tibok ni Earl Agustin na may 7.3 million views. Sana naman mapamigyan na at na mapakinggan ang tibok ng puso kong sa'yo lang. Nakuha rin ng Apo Hiking Society ang ikalawang pwesto sa listahan sa kanilang awiting Panalangin na may 9.9 million views. Manalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At ang number 1 spot, none other than ang awiting multo ng Cup of Joe na talaga namang nag-trending sa lahat ng music streaming platform this year. Umabot na ito sa mahigit 14 million views. Hindi na makalaya, inatalo mo kung bawat gabi. Wala mang nakikita
Isang viral hit na umani na ng iba't ibang parangal ngayong taon. Kabilang ang pagiging Song of the Year sa Filipino Music Awards at top 1 spot sa Billboard Philippines Hot 100 sa loob ng maraming linggo. Para sa mas marami pang Wish-exclusive performances, bisitahin at mag-subscribe sa Wish 1075 YouTube channel. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 10 na nagsasabi, "At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya." Alright, at syempre bago tayo magpaalam sa kanila, gusto muna nating batiin ang lahat ng nanonood ng UNTVC News. Happy New Year! Happy New Year sa'yo, Aga. At ano bang masasabi mo sa nakaraang taon itong 2025? Grateful po tayo sa mga pinagdaanan natin, ano po? Sa kabila ng mga problema at mga pagsubok, ito po tayo at nagpapatuloy sa atin pong mga paggawa. Kaya lagi tayong maging mapagpasalamat, Ella. At lagi nating, syempre, isaalang-alang at lagi nating isipin yung mga paparating pa na mga taon at mga araw sa ating mga buhay ay lagi nating ilagak sa Panginoong Diyos yung ating pong mga paglakad, Ella. Siguro dapat lagi rin tayo maging positive dahil marami tayong naranasan ng 2025, bagyo, baha, syempre yung problema natin na korupsyon. Sana sa taong 2026 lahat yan ay maging mapayapa na at marami nga nagsasabi na at naiinip sila na dapat may managot at may makulong. Sana naman para matapos na yung problema natin dito sa ating bansa. At lagi nating tignan po yung mabuting perspektibo sa ating pong mga buhay, sa ating mga paggawa. Kaya nga sabi nila, positive vibes lagi. Yes. At tumalon ka ba kagabi? Ikaw? Ako, tumalon ako. Ingat ka sa pagtalon. Baka, alam mo na, di ba? Hindi naman sumakit ang tuhod ko, Aga. Okay. Alright. Happy New Year po sa inyong lahat. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.